Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Kumislap ang mga mata ni Mai nang lumabas si Kelly sa bathroom. Bagay sa iyo ang dress ko. No, it's not. Naiilang na hinila niya pababa ang dress nito. Hindi lang basta-basta dress iyon. It was flowy and made from pink satin. Malayong malayo ang fashion sense nila na kaibigan niya. Romantic ito at makikita iyon sa mga bagay na pinipili nito. Comfort and functionality naman ang hanap niya sa mga damit. Pinalo siya nito sa hita. Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo nga eh. Inabutan siya nito na hairbrush. Habang nagsusuklay siya, ay isinuot nito sa kanya ang sandals na nakamatch ng dress nito. Nag-produce ito ng pulang ribbon. Ilagay mo sa buhok mo. Ha? Ako na nga. Inagaw nito sa kanyang hairbrush. Dinala nito sa isang gilid ng kanyang ulong buhok niya at itinali iyon ng ribbon. There, kumuha naman ito ng lip gloss. Bago pa siya makaiwas, ay napahira na nito iyon ng mga labi niya. Great! You look very pretty. Ipapasyal na kita. Ikinawit nito ang braso nito sa braso niya. Ayoko lumabas ng ganito. Masasanay ka rin. Hinila siya nito. Nagpatianod siya rito dahil kung hindi ay matatipulok siya. 3 inches kasi ang heels ng sandals nito. Isn't this nice? Magkasama ulit tayo para noong college. Nakikita pa rin naman tayo eh. Once a year? Pinaikot nito mga mata. Palagi ka kasing busy. Madalas sa hindi kita mahagilap kapag may bagong milestone sa buhay ko. Like my engagement with Arvin. Nang iinggit ng ngumiti ito. Ikaw, nag-propose na ba si Matt sa'yo? Ano? Nag-break na kami last week. Are you serious? Bakit? Kumurap ito. Hindi nag-work ang relationship. After 2 years, saka nyo lang napansin na hindi mag-work ang relationship nyo. Grabe yun ah. Sabagay, I never dared to tell you this before. Pero hindi ko feel amat na iyon. Maghanap ka na lang ng bagong boyfriend. Tutulungan pa kita kung gusto mo. Ayoko munang isipin ang love life niyan. Once ka lang nagbigo, ayaw mo na uli mag-try. Huwag ganyan. Iba-iba ang mga lalaki. Kung hindi kayo naging okay ni Matt, hindi ibig sabihin na hindi ka okay sa lahat ng lalaki. Merong isa riyan na just perfect for you. Kumaway ito kina Arvin at Monty na nakapwesto sa outdoor table. Siniko siya nito. What do you think of Monty? He's perfect, diba? Kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. Umakto siya na may binubura sa ulo nito. Hindi kanya pinopormahan? Hindi. Bakit kayo close? Hindi kami close. Magkasama kayong pumunta rito? Hindi pa kayo close? Mabait lang talaga siya. Kaya dinala niya ako rito. Saka, baka naaawa siya sa akin. Kasama ko kasi siya ng araw na makipag-break si Matt sa akin. Ah, pero teka, bakit parang lagi kayong magkasama? Client na rin kasi namin siya ng agency namin. Ang dami mong dahilan. Huwag ka kasi mag-isip na kung ano-ano. Nakakahiya kay Monty. Alright, nagtanong lang naman ako kung naliligaw siya sa'yo. Eh di hindi kung hindi. Pinagmasdan niya ang rest house. Para iyong painting. Ang ganda kasi niyon. It looked like a house in Holland. Kulang na lang ay windmill sa tabi. Kapag tumingin naman siya sa ibang bahay ay parang napupunta ulit siya sa ibang bansa. Iba-iba rin kasi ang disenyo ng mga iyon. Mayroong modern American ang design. Mayroon din tila bahay sa Japan, Greece at Italy. Ang ganda rito. Saad niya? Mayaman siguro si Arvin. Nakapagpatayo kasi siya ng ganito kagandang rest house. Mas mayaman pa rin sa kanya si Monty. Mas marami siyang bahay na mas malaki at mas maganda pa riyan. Halika, puntahan natin sila bago pa sila magka-stiff neck. Kanina pa nila tayo tinatanaw. Tinalunto nilang footpath paakyat sa kinaroroonan ng mga ito. Hindi inaalis ni Arvin ang tingin nito kay Mai. The man was without a doubt crazy in love with her best friend. Masaya siya para sa kaibigan niya dahil may lalaki nagmamahal dito ng totoo. Inilipat niya ng tingin kay Monty. Her heart skipped a beat when she saw that he was also watching her. But what really surprised her was the way he was looking at her.
Sa ganoong paraan din kasi kumakatingin si Arvin kay Mai na punong-puno ng pagmamahal. Hay naku Kelly, may lagnat pa rin yata hanggang ngayon. Paki ng isip niya, pumikit-pikit siya. Kung ano-ano kasi nakikita niya, daig pa niya ang dedeliryo. Tumabi si Mai kay Arvin at yumakap sa kasintahan. Hi babe, nainip ba kayo sa paghihintay sa amin ni Kelly? Hindi naman. Monty and I were just talking a while ago about his business. All sort of business. Idiniin nito ang mga salitang all sort na parang may nais itong ipakahulugan. By the way, you look pretty in that dress, Kelly. I told you, wika sa kanya ni Mai. Ngumiti siya ng alanganin. Hindi pa rin siya komportable sa suot niya at kahit pa makatanggap siya ng papuri mula sa mga tao ay hindi siya magiging komportable sa ganoong klase ng damit. And the excruciating sandals. Ikaw, Monty, anong masasabi mo kay Kelly? Tanong ni Mai. I think she's lovelier than the morning. That means successful ako sa aking making-over project. Pwede na ako mag-sideline bilang stylist to the stars. Hyper ka na naman. Kumain ka na lang, babe. Nilagyan ni Arvin ng grape ang bibig ni Mai. Nauwi yun sa pagsusubuan ng mga ito na iba't ibang prutas. Para nakalimutan na rin ng mga ito silang dalawa ni Monty. Sinulya pa niya si Monty upang makita kung katulad niya ay naiilang din ito dahil sa sweetness ay pinapakita ng mga kasama nila sa mesa. Kinakamot nito ang panga habang nakataas ang mga kilay. Mukhang nakaka-relate ito sa kanya. Napasulyat din ito sa kanya. Well, would you like some? He was referring to his own fruit platter. Umiling siya. Hindi, busog pa ako. Nice answer, Kelly. Mukhang nakarecover ka na talaga sa sakit. Papasok ka ba sa trabaho ngayon? Hindi ako pinapapasok ni Mrs. Bermudez ngayon. Sa Monday na lang daw ako bumalik sa agency dahil wala namang masyadong gagawin. Naalala niya ang business nito. Kaya kung kailangan mo nang bumalik sa Metro Manila, sige lang, kaya ko namang umuwi mag-isa. Ako nagdala sa iyo rito. There's no way na aalis ako nang hindi ka kasama. Besides, pareho lang ng sitwasyon ng agency nyo at sa opisina ng overview. Wala rin ako masyadong gagawin sa office. So I might as well take a time off. Sabihin na tayong bumalik sa Metro Manila at Sunday afternoon. Is that alright with you? Oo, kaso okay lang ba kay Arvin na nandito ako hanggang bukas? Pagtingin niya kina Arvin at Mai, ay wala namang ito sa mesa. Naglalakad-lakad ang mga ito na magkahawak kamay. Don't worry about Arvin. He won't mind. In fact, naghihiram talaga kami ng bahay. Every time na gusto ko magbakasyon dito sa Tagaytay, he allows me to stay here. Kapag siya naman na may gusto magbakasyon, hinihiram niya sa akin ang susi ng bahay ko sa Batangas o Laguna. 3 bahay mo? Masyadong malayo Laguna at Batangas sa opisina ng overview sa Mandaluyong. Kaya hinalaan niya na may isa pa itong bahay. Yes, ang dami naman. Very good investments. Uminom ito ng tea. Tinignan niya ang mga pagkain na nakahain sa mesa. Sa totoo lang ay gusto naman talaga niya kumain. Galing siya sa sakit kaya naubos ang imbak niya sa energy. Pakain ha, wika niya. Go ahead. Kumuha siya ng tinapay sa bread basket. Nilagyan niya iyon ng jam. Kinain niya iyon habang pinag-aaralan ng kapaligiran. Bukod sa napakaganda ay napakatahimik na lugar na iyon. Ipinatong ni Monty mga braso nito sa mesa. Hindi niya ito pinagkukulan ng pansin dahil abala siya sa paghanga sa tanawin. Hanggang sa biglang manayo ang mga balahibo sa batok niya nang maramdaman na nasa likuran na niya ang ulo nito. Kung hindi siya nagkakamali, ay inaamoy siya nito. What's this? Pumikit-pikit siya. Nagdideliryo lang ulit siya. Kahit wala na siyang sakit, hindi totoo ang mga naiisip niya. Gawa-gawa lang iyon ang imahinasyon niya. I like your perfume. Huh? Gardenia. It suits you. Eh hindi ko pabango iyon. Kay Mai. Okay. So hindi siya nag-i-imagine lang. Pero ano naman, walang hindi ka panipaniwala sa ginawa nito. Sa nagustuhan lang nito ang ginamit niya pabango kaya inamoy siya nito. Besides, it wasn't even her perfume. Kaya siguro nagustuhan nito in the first place. Nakabalik na sina Arvin at Mai. Nakahinga siya ng maluwag. Bigla kasi siyang nailang kay Monty. Kelly, gusto mo ng pinya? Tanong ni Mai. May pineapple farm malapit dito. Pwede ka mag-harvest ng pinya. Tapos, pwede mo na ring bilhin at iuwi ang mga harvest mo. Punta tayo roon ha? Okay, pagpayag niya. Sayang naman ang mga ito. Wika ng isip ni Kelly habang tinitignan ng isang sako ng pinya sa kitchen. Pagdating nila kanina ni Mai sa Lucius Pineapple Farm, ay masyado ito natuwa sa pamimitas.
Hayun, umabot ng isang sako ang na-harvest at kinailangan nilang bilhin. Pero hindi naman pala talaga makakain ng matatamis sa pinyang habang ni Mai, kundi ang makapamasyal. Pagbalik nila sa rest house ay naitambak lamang sa kusina ang mga pobreng pinya. Walang nais gumalaw ng mga iyon. Kumuha siya ng paring knife at chopping block. Binalatan niya sa island ang isang pinya. Mayaman naman iyon sa vitamin C. Mabuti iyon sa taong kagagaling lang sa sakit na gaya niya. It was past 2 o'clock in the afternoon. Nagsisiyesta sa duyan sa labas sina Arvin at Mai. Magkayaka pa mga ito habang natutulog. Hindi niya makita si Monty. Siguro ay nasa isa sa mga silid sa rest house ito at nagpapahinga rin. Hindi niya nakasanayang umidlip sa hapon. Hiniwan niyang pinya. Kumuha siya ng isang slice at tinikman iyon. Hinawakan niya ang labi na para nadampian ng asido. Masyado pa yatang hilaw ang pinya na balitan niya kaya sobrang asim niyon. Napakaswerte ko talaga. Kinagat-kagat niya ang mga labi. Parang may mga invisible na tinik na tumutusok sa mga iyon. Hi there, napalingon siya kay Monty. Sumandal ito sa island. Akala ko natutulog ka. Wika niya. Nope. Tumawag lang ako sa assistant ko para kumustihin ang lagay sa office at para magbili ng ilang bagay. Dumampot ito ng balat ng pinya. Hilaw pa to ah. Oo nga eh, hindi ko tuloy makain. Lumapit ito sa sako ng pinya. Piliin mo dapat iyong may yellow sa ilalim. Bumalik ito sa island, dalang isang hinog na pinya. Dinampot nito ang kutsilyo. Hindi niya akalain na marunong ito magbalat. Habang nalilibang siya sa panonoorin nito, ay panay ang kagat na sumasakit ng mga labi. Ilang beses niya ito nahuling tumingin sa kanyang muka. Kapag kuwan, tumikhim ito. Nanlaki naman ang kanyang mga mata na ma-realize na nadidistract ito sa kanya. There she was in front of a man, biting her lips. Ano na lamang iisipin nito? Na nasaseduce siya? Muntik na niyang iuntog ang ulo sa island. Umaari ba ka na naman sa mga kapalpakan mo, Kelly? Kailan ka ba matututo? Here, iniabot ito sa kanyang isang slice ng pinya. Thanks. Sumasakit pa rin ang mga labi niya, pero sa halip na kagatin ng mga iyon, ay pinagdiskitahan niyang kainin ang pinyang iniabot nito. Pero pagkagat naman niya roon ay tumulo ang juice niyon sa gilid ng mga labi niya. What the heck? Kailangan ba na tuwing magkaharap kami? Patunayan ko sa kanya na napaka-unsophisticated ko. Naiinis sa sarili na ibinaba niya ang hawak na pinya. Tinignan at nginitian pa niya ito. He smiled back. Tumaas ang kamay nito at bago pa siya nakapag-react ay naramdaman na niya ang paghaplos ng daliri nito sa ilalim ng labi niya. Nanlaki ang mga mata niya. She felt that her breath was caught in her chest. Hep, huwag ka mag-isip na kung ano-ano, Kelly. Mabait lang siya. Tinutulungan ka lang niya. Napahira ng juice ng pinya sa mukha mo. Walang kahulugan yun. Walang connection iyon sa pag-amoy niya sa iyo kaninang umaga. Parehong innocent gestures lang ang mga iyon. Huwag kang masamang mag-isip. Mapupunta ka sa impyerno. Inalayo niya ang mukha sa kamay nito. Sorry, ang messy eater ko talaga. Ganito talaga ako minsan kaya pagpasensyahan mo na lang ako. Kumuha siya ng isang slice ng pinya at iniabot iyon dito. Kumain ka rin. May vitamin C yan. Pampalakas ang resistensya. Umiti siya. Iidlip lang ako. Magkita na lang tayo mamaya. Pagkatapos magpaalam dito, ay walang lingon-likod na lumabas siya ng kusina. Ano bang nangyayari kay Kelly, mga ka-felicidad? Parang nawawala yata sa sarili. Kaya naman, abangan!